unang panahon, ang tanging mode of transportation lang ng mga tao ay ang paglalakad. Maglalakad ng ilang oras para lang makarating sa kabilang lungsod o sa kanilang pupuntahan. Hanggang sa lumipas na nga ang daang-daang taon nang dahil sa pabago-bago at pag-usad ng mga makabagong teknolohiya ay tila napakadali na lamang ito. Pero what if bumalik tayo sa nakaraan? Ako ay tubong La Union, kaya ngayon ita-challenge ko ang sarili ko na lakarin at lakbayin ang magkabilang dulo ng La Union. Mula Rosario, La Union, Welcome Arc hanggang Sudipen, La Union, Welcome Arc. At sinearch ko sa Google kung gaano kalayo ito. At aabutin nga ito ng 100 kilometro. Sino nga ba ang taong gustong lakarin ang 100 kilometro? At syempre, para mas exciting, kasama ko ang aking mga tropa. First time ko lang gagawin itong challenge na to. Kaya ngayong 2022, tulungan niyo ako na maabot ang matagal ko nang inaasam na 100k subscribers. So yun na nga guys, nandito na tayo sa arko ng La Union. Pagpasok mo dyan, Rosario na yan, at dito na magsisimula ang ating paglalakad. So tara na, let's go! At dito na nga nagsimula ang aming paglalakad. Halos 1 kilometro pa lang ang aming nalakbay, ramdam na namin ang gutom dahil di pa kami nag-almusal. Di pa tayo nakakaramdam ng pagod, pero nakakaramdam na tayo ng gutom, kaya maghanap tayo ng kakainan. Kaya naghanap kami ng mas malapit na kakainan. Ito ang McDo at Jollibee. Mas pinili namin ang Jollibee kasi dito bida ang saya. At dahil napakahaba ng pila, umatras kami para na rin hindi masayang ang aming oras sa paghihintay. Maghanap na lang tayo ng karindera, mas masarap. Kaya naman, naghanap kami ng iba pa. At dahil dito, napabilis ang pagdating namin sa town proper ng Rosario, La Union. So dito na kami sa town ng Rosario. At tapos namin kumain, taka nakapagpalit na rin kami ng damit. Tirik na ang araw, kaya naman nagsuot kami ng full gear sunlight protection for our skin. Sa puntong ito, kami ay nagtaka dahil di na kami makalabas-labas sa bayan ng Rosario. So dito pa rin kami sa Rosario at malapit na kami sa Santo Tomas. Unang bayan pa lang to at ramdam ko na ang pagod, lalo na't nalaman ko na kalahati pa lang ng Rosario ang aming nalalakbay. So 100 kilometers, nilakad na namin ang 7 kilometers, so 93 kilometers na lang ang lalakarin namin. Yoko na. At kung titignan natin sa mapa, halos 14 kilometers ang total distance bago makarating sa boundary ng Rosario at Santo Tomas, La Union. Dito. Sa 100 kilometers para sa 100k subscribers. Tama! Ilang beses kaming nagpahinga at ito ang sumayang ng aming oras. 9:18. 3 oras na tayo naglalakad. Nasa 1 taon pa rin tayo. Dahil sa energy drink, di namin naramdaman ang pagod. 6 kilometers na lang, makakating na namin ay Santo Tomas. Halos 4 na oras na kami naglalakad. At ito ang bumungad sa amin. Di namin napansin na nakarating na pala kami sa bayan ng Santo Tomas. At sa wakas, tapos din natin ang Rosario. Kala namin di na matatapos. Nagpatuloy kami sa paglalakad at iniinda ko na ang sakit sa aking mga paa. Kaya naman tumigil ako at kinakapa kung kaya pa ba ng mga paa ko. Ano? Kaya mo ba? Pinilit ko na lang ilakad ito na para bang walang nararamdaman. Pahinga lang konti, tapos ka na. Sabi nga nila, hihinto pero hindi susuko. Kaya patuloy pa rin kaming naglakad. Dito na kami sa public market ng Santo Tomas. Kaya pa naman, tuloy pa rin natin ang paglalakad. Dito, marami na ng isda, marami ng daing. Pag-alis natin dito sa Santo Tomas, may isda na tayo. 650 meters pa lang ang nalakad namin dahil na rin sa sobrang init. Papahinga muna kami dito sa may Damortis Elementary School. Naisipan ko na rin magtsinelas na lang para kahit papano'y makarelax naman ang aking mga paa. Change gear tayo. Bukan natin magtsinelas. Uy, pagod na. Dahil sa sobrang init,
madali rin kaming mapagod. Grabe, napakainit dito. Ganap tayo ng pag-stopan natin ng kakainan kasi magla-lunch na rin tayo. Kaya nagpahinga na muna kami at kumain. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, may nakapansin sa amin. At ang saya lang isipin na meron pa ring mga tao na gustong magmagandang loob na bigyan kami ng inumin at tinapay. Maraming salamat kay Kuya. Di namin alam yung pangalan niya kasi ayaw niya sabihin. Bigyan kami ng juice. 1 kilometro na lang nandun na tayo sa munisipyo ng Santo Tomas. So guys, so dito na tayo ngayon sa munisipyo ng Santo Tomas. So meron pa tayong 81 kilometers na lalakbayin. Malayo-layo pa. Umabot na rin sa puntong gusto nang mag-tricycle ng kapatid ko dahil di na nito kinakaya. Tricycle ka na? Pero naglakad pa rin kami. At dahil nababad kami sa init, it's time naman para magpalamig. Kaya kumain muna kami ng halo-halo. At dahil doon, unti-unti na naming nakikita ang arko ng susunod na bayan. Ang Agoo La Union. Go na yan, oh. 2 kilometro mula arko ng Agoo La Union nang biglang may bumisita sa amin para ipahayag ang kanyang buong suporta sa challenge na to. Walang iba kundi si Yuan Mavis na nagdala pa nga ng malamig na tubig. Kaya yan! At sinamahan pa kami sa paglalakad at magpahinga. Meron kaming subscriber na nakikipicture dito. Ang simbahan na sinasabi na dyan na kami magpapahinga. So dito na nga kami sa Agoo, simbahan nila. Dito na kami magpapahinga. Habang nagpapahinga, plinano na namin kung saan kami magpapalipas muna ng gabi. Pahinga lang tayo kundi dito sa Arangay na. Ayoko, dahil nga hindi na talaga makalakad ng maayos ang isa naming kasama. Baka di tayo payagan mag-ano dito eh. Magpahinga dito. Di sa bahay na lang. Kami ay naguguluhan na dahil pilit naming gustong tapusin ang challenge na to ng 2 araw. Dito ulit tayo mag-start. Pwede naman tayong mag-jeep. Lakad nga eh. Pinagbigyan ka na nga namin na magpahinga ka nila. Dapat nga matapos hanggang bukas. Alas 2, dapat makarating tayo ng lunch sa San Sa Fernando. na lang, Balawan. Pag nasa Balawan na nakagtakbuhin ko na yung sudipin. Wala kasi tayong goal kanina. O sige, dapat may goal na nga rin tayo. Video ka lang video, wala na yung lakad. Sige, goal bukas, Balawan. Pack up. Mapunta kami sa Tubao ngayon para doon magpahinga at ayusin yung panya. Kaya naman, plano namin na gumising ng alas 2 ng madaling araw kinabukasan para mas maaga naming matapos ang challenge na to. Malapit na gumabi, kaya naman pinatuloy muna kami ng girlfriend ko sa kanila at doon muna magpalipas ng gabi nang sa ganoy kami ay makapagpahinga na rin ng maayos. Day 2. Oy, GC na. 1:30 AM na nang kami ay magising, nakakabitin ng tulog pero kailangan. Pinagluto na rin kami ng girlfriend ko ng almusal at ilang sandali lang lumarga na kami at bumalik sa lugar kung saan kami tumigil kahapon. Time check. 2:43 na. Tuloy na natin yung lakad namin. Sinimulan na namin ang paglalakad kahit madilim. Nakakatakot sa una dahil baka kung anong mangyari sa amin, lalo na di namin kabisado kung anong meron sa lugar na madadaanan namin. Habang madilim pa, talagang nag-focus na kami sa paglalakad dahil halos 4.5 kilometers pa ang aming lalakarin upang makarating sa susunod na bayan. Push! Kadudo ka. Lumipas ang mahigit 2 oras at Dito na tayo sa may boundary ng Agoo at Arangay. Ayan. Dito yun. sobrang dilim, halos wala kang makita. Yan ang bungad sa amin ng Arangay. Kaya naman mas napabilis ang aming paglalakad. Dito sa may Arangay. And naka-flashlight po kami ngayon. So bale, fast pacing tayo ngayon. Baka mabilis tayo makakaano ng ilaw. 3.5 kilometers bago namin masilayan ang liwanag at nagpahinga muna kami. Na tayo sa Luel ko, magpapahinga lang tayo saglit. Time check natin is 4:50 na. Ba't mas bumibilis ka maglakad? No. Yan pala yung motivation mo eh. Kung ano-anong motivation na sa sarili ang ginawa para lang mas mapabilis ang aming paglalakbay at pagkalipas nga ng 1 kilometro. Dito na tayo sa may Arangay Bridge at umaabot na tayo ng 32 kilometers na paglalakbay.
maglalakbay magmula Rosario. So tuloy-tuloy pa natin to. Let's go! Basic. Basic ba? Ako pinagpapawisan. Ano ba yan? Wow! Hindi ako titigil hanggat makakating ako ng Sudipin. Malapit na tayo sa public market ng Aringay and it's already 5:17 na mga guys. Medyo pagod na kayo, napakahirap talaga nito. Ang hirap nitong challenge na to mga lods. Hindi mahirap Pero to! makakarating tayo hanggang Sudipin. Kaya na natin yung 100 kilometers na paglalakad baka sa 100k subscribers. So sa mga nakakapanood nito, please subscribe. Pabutin natin ng 100k subscribers to para mas marami pa tayong magawang mga videos. Let's go! Nakarating din kami sa public market ng Aringay. Kumain, nagpahinga at naglakad na naman. Paulit-ulit lang ang routine namin at walang sinasayang na oras. Napakahirap para sa akin na isang content creator at video editor na nakaupo lang magdamag sa harap ng computer na lumakad ng ganito kalayo. Nandito na kami sa San Benito ng Aringay. Layo naman din. Kabatang Plaza. Lapit na lang yan, gago. Maraming chicks dun sa kaba. Saka na. Hina naman kasi ni Kirby. Lapit-lapit na nga lang, hindi niya pa kinakaya. Cashback. Ayoko na. Ayoko. Hindi ko na nga kaya. Isag yung pao. 6:22 na. Kunti na lang. Nasa kaba na kami. Kaya nakita yung arko na yan. Kaba na tayo. Paglagpas natin dyan. Oops! Dito na tayo sa kaba. Ayan. Nalagpasan na natin. Susunod na. Bawang. 4 na oras pa lang kaming naglalakad at 11 kilometro na rin ang aming nalakbay. At dito ramdam ko na naman ang sakit sa aking mga paa. Wala na. Hindi ko na kaya mga tol. Sakit na lang ba ako? So yung mga kasama ko po mahihina na talaga yung mga yan. Narating namin ang town proper ng Kaba at naisipan namin kumain muna. Pero di kami tumuloy dahil walang gulay na magpapalakas sa amin. Kaya naghanap kami ng iba pang makakainan. Pero halos 1 kilometro na ang aming nalakad, wala pa rin kaming makitang kainan. Update lang, talagang hindi ko na kaya. Mag-give up na ako talaga ako. Wala na, hindi na kaya. Pero yung boss namin, malakas pa din strong. Kaya muna tayo. Kaya nagpahinga na lang muna kami sa sementeryo para gisingin ang aming kaluluwang inaantok na magpatuloy sa paglalakad. 6 hours na tayong naglalakad at bale 37 kilometers na ang ating nalakbay. At sa wakas, nakakain na rin kami. At inaliw namin ang aming sarili. Let's begin mga poker! Dahil masaya kaming makita ang arko ng bawang. Kaya na, lalagpasan na natin ang arko. Welcome to Bawang! Pagod na kami! ...41 kilometers na yung nilakad namin. Sa pagpasok namin ng bawang, mas napabilis na ang kada hakbang na binibitaw ng aming mga paa sapagkat alam na namin ang kada layo ng 1 kilometro sa pamamagitan ng pagtanaw nito. Kada kilometro nagpapahinga kami ng 5 minuto at kami magpapatuloy ulit. Hindi na kami nahirapan sa sitwasyon na to dahil naging motibasyon na namin ang agad-agarang makarating sa aming destinasyon na kahit alam mong sobrang layo nito, pipilitin mong mapalapit dito. Tulad na lang ng mga pangarap na gusto mong marating. Nandito na kami sa plaza ng Bawang. Bale, 47 kilometers na kami. May mga namit din kaming mga vloggers kanina, mga taga Maynila. Nagbigay sila ng stickers. Anywhere TV, Strange Shadows, at saka yung isa is si Nivram Dakel TV. Pwede na rin kayo mag-subscribe sa kanila para masaya! Bukol na dito. Bukol na? Ano, kaya mo pa hanggang Sudipin? Sarap ng hangin dito. Kilometers na lang, kakalahati na natin ang 100 kilometers. Is malapit na tayo sa 50 kilometers in 5, 4, 3, 2, 50 kilometers! What a great feeling!
I can't imagine na nakalahati na nga namin ang 100 kilometers. Kaya ikaw, kung ramdam mong hindi mo na kaya, lagi mong tatandaan na hindi agad-agad ang pag-abot sa pangarap dahil lahat ng pangarap ay dumadaan muna sa hirap. Ay, malapit na kami sa Pagdalagan Bridge. Sobrang sakit na ng, Tabi ng singit. grabe. Sakit na talaga. Malapit na kaming San Fernando. Ilang sandali lang nakarating na kami sa bayan ng San Fernando. Fernando na? Oh, San Fernando na. Nandito na tayo sa boundary ng San Fernando. $13 na kami naglalakad magmula nung 2:45 ng madaling araw. 4:10 na. Nandito na kami sa San Fernando at 15 hours na kami naglalakad. Bale, nilakad namin mula Rosario is 58 kilometers na. So, malapit na tayo sa 60. Ewan ko, kung tutuloy pa tayo para mukhang hindi na. Tignan natin. Sa puntong ito, meron na akong iniinda. Kaya may malaking katanungan na gumugulo sa isip ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ito para hindi masayang ang lahat ng hirap, pagod, at sakit na tiniis ko. Kaskas singit gang. At isang desisyon lang ang pinanindigan ko. Ikaw natin si Hapde. Singit ko. At dito ko na nga tinapos ang aking 100 kilometers La Union journey. Gustong gusto pa ng utak ko na magpatuloy, pero sukong-suko na ang katawan ko at wala akong magawa kundi tanggapin ito. Hindi ko man natapos itong challenge na to, masaya naman ako dahil isa na namang achievement para sa sarili ko ang malakad ang 61 kilometro. Kahit na nagmukha kaming tanga at pagtawanan ng maraming tao, ang mahalaga ay masaya ako sa ginagawa ko at alam kong kasama ko sila sa pagbuo ng pangarap ko. Sa lahat ng pagsubok na dinanas ko rito, na-realize ko na minsan okay lang namang sumuko, lalo na sa sitwasyong hindi para sa'yo. Hindi naman kasi lahat ng pagkakataon tama yung pinaglalaban mo. Kahit gigil na gigil ka gawin ito, darating talaga yung oras na may mga bagay na pipigil dito. Pero hindi ibig sabihin nun, natutuldukan mo na ang pag-abot sa mga pangarap mo.